David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 426. Bakit napakalakas ng batang ito? Medyo nagulat si Lao Qiu, balak ng Palace Master na hilahin itong si David sa mansion ng ating Medicine King. Tama, kailangan ng ating Yawang Mansion ng mga ganoong talento. Tumango si Sun Simiao. Ngunit pinatay ni David si Jiang Zhengchong. Di ba sabi mo may backer ang Jiang family sa Kyoto? Kung ang tagapagtaguyod ng pamilyang Jiang ay makatagpo ng problema kay David, ano ang dapat nating gawin? Lao Qiu ay labis na naguguluhan. Isang kaganapan ng panahon, bakit gusto pa siyang manalo ni Sun Simiao? Haha! Old Qiu, andyan si Jiang Zhengde sa kabisera ng pamilya Jiang, at hindi mo ba alam na ang mansion ng yawang natin ang backer ng kapital? Sa tingin mo matatakot ako? Tumawa ng malakas si Sun Simiao. Paulit-ulit na tumango ang matandang Qiu, tama, sinong pamilya sa Kyoto ang makakalaban sa pamilya Bai? Sige, magsisimula na ang martial arts gathering, at sa taong ito, kailangan nating dagdagan ang rewards, at ang trade street ay aayusin sa lalong madaling panahon. Lamang kapag ang aming reputasyon dito ay naging mas at mas sikat, magkakaroon ng higit pa at mas mahalagang mga materyales sa gamot. Pupunta si Hebao dito. Kinawian ni Sun Simiao ang kanyang kamay at sinabi. Nakuha ko. Umalis si Lao Qiu. Pagkaalis ni Lao Qiu, isang 27 o 8 taong gulang na binata ang lumabas mula sa likod ng bulwagan. Maganda ang pananamit ng binata at mukhang pambihira sa unang tingin. Ikalawang Young Master. Nagmamadaling tumayo si Sun Simiao at bahagyang yumuko sa binata. Ang taong kayang gawing magalang ang Palace Master ng Yawang Mansion ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Ang taong ito ay si Bai Zontang, ang pangalawang Young Master ng pamilya Bai sa Kyoto. Kahit na ang Bai Zontang na ito ay 27 o 88 lamang, ang kanyang lakas ay umabot na sa Panginoon ni Neijin, at ngayon siya ay ang pang-anim na baitang master ay mas malakas kaysa sa Jiang Zhengchong na iyon. Ang dahilan kung bakit nakuha ni Bai Zontang ang lakas na ito sa murang edad ay hindi mapaghihiwalay sa Medicine King's Mansion. Taon-taon, ang Medicine King's Mansion ay nagbibigay pugay sa pamilya Bai na may malaking halaga ng mga medicinal pill para tulungan ang mga anak ng pamilya Bai sa kanilang pagsasanay. Palace Master Son, huwag masyadong magalang, maupo ka. Bagamat si Bai Zontang ay ang pangalawang Young Master ng pamilya Bai sa Kyoto, at napakalakas ng kanyang lakas, siya ay introvert. Ikalawang Young Master, ang pagtitipon ng martial arts ngayong taon, dumating ka ng personal, may mali ba? Pagkaupo ni Sun Simiao, maingat niyang tinanong si Bai Zontang. Oo. Tumango si Bai Zontang, nawala ng espiritual na kasangkapan ng aking pamilya Bai. Ang espiritual na tool na ito ay maaaring magbigay ng sustansya sa katawan at gawing swerte ang malas, kaya pumunta ako rito upang tingnan kung ang espiritual na kasangkapang ito ay magagamit sa pagkakataong ito. Nagpakita sa isang martial arts party. Matapos marinig ito ni Sun Simiao, nagulat siya, ikalawang Young Master, mayroon bang sino man sa mundong ito na maaaring magnakaw mula sa pamilya Bai? Awkward na ngumiti si Bai Zontang, huwag ka nang magtanong, may ilang katulong ng aking pamilyang Bai ay darating mamaya, kailangan mo lang silang tanggapin ng maayos. Bukod dito, hindi dapat ibunyag ang balita ng pagdating ko rito. Ikalawang Young Master, huwag mag-alala, hinding-hindi ko ito ihahayag. Tumango si Sun Simiao. Habang papalapit ang pagtitipon ng martial arts, nagsimulang dumating ang mga tao sa Tianfeng Town ng mas maaga sa schedule. Isang maliit na bayan na may 10,000 tao lamang ang nagsimulang maging masigla sa panahong ito. Sinamahan nina David at Sonia si Ruben sa Horendel sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay bumalik sa kabisera ng probinsya. Noong una, gusto ni David na manatili si Sonia sa Horendel, ngunit ng kaliwat kanan si Xuan Yugo para protektahan ang batas, hindi nang ahas si David na hayaan si Sonia na umalis sa kanyang tabi ng kalahating hakbang. Sa hapon, hinatid ni Lin Chanho sina David at Sonia sa kabisera ng probinsya. Sa wakas nakabalik na kayong dalawa, ilang araw na akong naghihintay dito. Nang makitang bumalik sina David at Sonia, nagmamadaling sinabi ni Gu Linger. Linger, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Nang makita si Gu Linger na naghihintay sa kanila, kakaibang tanong ni Sonia.
Nagtaka rin si David, ano ang nangyari? Iniwan ko ang aking trabaho at hindi pumasok sa trabaho. Sabi ni Gullinger. Kabanata 427. Mag-resign. Lahat sina David at Sonia ay tumingin kay Gullinger ng may pagtataka. Alam nilang lahat na ang ideal ni Gullinger ay maging isang detective, at pagkatapos ay alisin ang karahasan na si An Liang. Paano mo masasabing huminto ka sa iyong trabaho? Bakit ka nag-resign? Nagtatakang tanong ni Sonia. Gusto kong maging mas malakas. Kapag malakas ako, mapaparusahan ko ang malalakas at matutulungan ang mahihina, kaya gusto kong sambahin si David bilang aking guro. Tiningnan ni Gullinger si David ng mariin at sinabi. Sa panahong ito, labis na naapektuhan si Gullinger. Sa harap ng kanyang lubos na lakas, kahit na siya ay miyembro ng Dharma Protector Pavilion, hindi siya natakot. Ito ang nagtulak kay Gullinger na magbitiw at palakasin ang sarili. Ang mga salita ni Gullinger ay halos pumihil kay David sa pagbagsak. Tinapin ni Sonia ang kanyang bibig at ngumiti, Linger, bakit ka nababaliw? Kung kukunin mong guro si David, ano ang itatawag mo sa akin? Gusto mo bang tawagin akong asawa? Go! Go! Na tumawag sa asawa mo, hindi pa kayo kasal, kaya hindi kayo nahihiyang sabihin yan. Inilibot ni Gullinger ang kanyang mga mata kay Sonia, pagkatapos ay tumingin kay David at sinabing, David, gusto kitang sambahin bilang aking guro, tinuturuan mo ako ng kung fu. Hindi ako tumatanggap ng apprentice. Umiling si David. Kung hindi mo tatanggapin, susundan kita. Pupunta ako saan ka man pumunta. Hinawakan ni Gullinger ang braso ni David, at tila aasa siya kay David. Si David ay tumingin kay Gullinger ng ganoon, at tumingin kay Sonia nang walang magawa, gusto niyang tulungan siya ni Sonia na hikayatin siya. Ngumiti si Sonia, hindi kita matutulungan, kung hindi mo kaya, magkompromiso ka na lang. Napabuntong hininga si David, maaari kitang turuan, ngunit hindi ako maaaring maging Panginoon mo, maaari akong magbigay sa iyo ng ilang mga payo paminsan-minsan. Nagatubili si David na gumawa ng kompromiso. Sige, turuan mo lang ako. Ngumiti si Gullinger, pagkatapos ay kinaladkad si Sonia at tumakbo palayo, habang tumatakbo, Sonia, isasama kita upang makita ang aking bagong pundasyon, ito ay kamangha-mangha. Pagtingin sa likuran ng dalawa, bahagyang napangiti si David. Ginoo. Shen, dinala ni Chifeng ang lahat ng mga gamot dito. Lumapit si Lin Chanho at sinabi kay David. Tumango si David at sumunod kay Lin Chanho sa silid. Ito ay isang hiwalay na silid na espesyal na ipinadala ni David upang linisin, handa na para sa alchemy. Nang makita si David na paparating, agad na humakbang si Chifeng at sinabing, Mr. Shen, mayroon akong lahat ng mga panggamot na materyales mula sa Yao Wangfo, at ang Yao Wangfo ay nagbigay pa. Mukhang hindi nila alam na patay na si Jiang Zhengchong. Sinulyapan ni David ang mga halamang panggamot sa lupa, ang lahat ng mga ito ay mga dekalidad na halamang gamot na may higit sa 100 taong gulang, mayaman at purong espiritual na enerhiya. Hindi, malamang alam na nila ito. Tiningnan ni David ang mga halamang gamot at bahagyang ngumiti. Kung sinabi na noong pinatay si Jiang Zhengchong sa simula, ang Yao Wangfo ay hindi nakatanggap ng balitan ng ganoon kabilis, ngunit ngayon mahigit 10 araw na ang lumipas, imposibleng hindi malaman ng mga Yao Wangfo. Kung nangyari ang isang malaking bagay, hindi malalaman ng Yao Wangfo. Kung gayon hindi nila magagawa ito sa sukat na ito. Kung gayon bakit nalaman ng Yawang Mansion ang tungkol dito at nakikipagkalakalan pa rin sa amin? Palagi akong nagpapadala ng isang tao upang magpanggap na isang tao mula sa pamilya Jiang upang pag-usapan ito. Sabi ni Chifeng na may pagtataka sa mukha. Ewan ko dito, baka may iba pa silang plano. Hindi rin maisip ni David kung anong gamot ang ibinebenta sa Long sa Medicine Palace, at pagkatapos ay nagpatuloy si David dahil naihatid na ang mga gamot, tatanggapin namin. Gumawa lang ako ng medicinal pill para sa inyong dalawa, para mas lumakas ang inyong lakas. Salamat, Mr. Chen. Excited na sinabi ni Chifeng at Lin Chanho. Lalo na si Lin Chanho, ang pagdating sa kabisera ng probinsya ay labis siyang naantig, at lagi niyang gustong pagbutihin ang kanyang lakas. Kung maaabot niya ang kaharian ng Panginoon ng panloob na lakas isang araw, kung gayon ang kanyang buhay ay hindi magiging walang kabuluhan.
Hiniling ni David kina Lin Chanho at Chifeng na magbantay sa labas, habang naka-crossleg siya at nagpino ng higit sa 100 halamang gamot mula sa bilyon-bilyong material na panggamot sa kanyang harapan. Kabanata 428. Si David ay hindi nag-iisa, ngunit ibinigay ang lahat kay Chifeng at Lin Chanho. Nagbigay si Lin Chanho ng higit pa. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Lin Chanho ay masyadong mababa. Napatingin silang dalawa sa mga table tas sa kanilang mga kamay na may excitement at pasasalamat sa kanilang mga mata. Alam nila ang halaga ng mga tabletang ito. Ginawa ang mga ito mula sa bilyon-bilyong materyales na panggamot, at ibinigay ni David ang lahat. Lin Chanho, kumuha ka ng race 8 ng Xiaohuandan para makabili ng mga panggamot na materyales, magsasanay ako ng ilang Xiaohuandan. Utos ni David kay Lin Chanho. Sige. Tumango si Lin Chanho at sumunod kay Chifeng. Nilalayo ni David na magsanay ng ilang maliliit na table tas sa pagbabayad, at maghintay para sa pagtitipon ng martial arts upang maghanda para sa mga emerhensya. Wala siyang pera ngayon. Kung may makita siyang nagustuhan sa pagtitipon ng martial arts, maaari niya itong palitan ng maliliit na repaying pills. Kinagabihan, tinawagan ni Gullinger sina David at Sonia at nagplanong imbitahan sila sa hapunan. Pagkatapos ng lahat, nangako si David na tuturuan siya ng kung fu, at dapat ding ipahayag ito ni Gullinger. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong kainin, huwag mo akong tipid. Tanong ni Gullinger kina David at Sonia. Anong klaseng pagkain ang mayroon sa kabisera ng probinsya? Alam mo ang pinakamahusay, paano natin malalaman? Sabi ni Sonia. Mabuti naman, isasama kita kumain ng teppanyaki, alam kong may masarap. Sabi ni Gullinger at binuksan ang pinto. Ngunit nang papasok na si Gullinger sa kotse, biglang nagring ang telepono. Ito ay mula sa pamilya na tumawag kay Gullinger, na nagsasabing may gagawin, at gusto niyang umuwi si Gullinger para sa hapunan. Biglang napahiya si Gullinger, habang bahagyang ngumiti si Sonia. Okay lang, pwede ka nang umuwi at kumain, makakahanap tayong dalawa ng makakainan. Bakit hindi kayo umuwi para samahan ako kumain? Nagkataon lang na gusto din ng mga magulang ko na makita si David. Sabi ni Gullinger. Gustong makita ng mga magulang mo si David. Nagulat si Sonia. Biglang naramdaman ni Gullinger na siya ay may nasabi na mali, at agad na namula at nagpaliwanag. Ito ay ang lahat ng sinaunang estilo, nagsasalita tungkol sa kung gaano kalakas si David sa bahay sa buong araw, kaya ang aking mga magulang ay masyadong mausisa. Ito ay hindi mabuti. Medyo napahiya si David. Ano bang problema nito? Sumakay ka na sa kotse. Itinulak ni Gullinger sina Sonia at David sa kotse at dumiretso sa kanyang bahay. Ang mga magulang ni Gullinger ay mahalagang opisyal din sa kabisera ng probinsya, ngunit nakatira sila sa isang napaka-ordinaryong komunidad. Medyo maluwag ang bahay na may 3 kwarto at 2 bulwagan. Sa oras na ito, sa ibaba, isang Rolls-Royce Phantom ang nakaparada sa komunidad, na tila hindi nakikiayon sa komunidad. Kaninong luxury car ang nakaparada dito? Ito pa rin ang plaka ng Kyoto. Ungol ni Gullinger. Sumunod sina David at Sonia sa likod ni Gullinger na may mga regalo sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ng lahat, sa unang pagkakataon na pumunta ako sa bahay ni Gullinger, hindi ako maaaring pumunta ng walang dala. Nang buksan ni Gullinger ang pinto, nalaman niyang may 2 pang tao sa bahay, at medyo nakaka-depress ang atmosphere sa bahay. Sumunod sina David at Sonia, at agad na naramdaman na mali ang kapaligiran. Napatingin si David sa isang binata na nakaupo sa sofa. Ang pagbabago-bago ng enerhiya sa katawan ng binata ay umabot na sa lakas ng Master of Internal Energy, at nalampasan pa ang Jiang Zhengchong na iyon. At sa likod ng binata ay may isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na may kahanga-hangang mukha. Lalong lumakas ang aura ng nasa middle-aged na lalaki, daig pa ang aura ng binata. Ang 2 taong ito ay inilagay sa kabisera ng probinsya, at pareho silang mga Panginoon sa unang klase. Ngayon ay naunawaan na ni David kung bakit pinaalis ni Wuli Uyi ang kanyang anak. Para talagang heaven ang martial arts world na ito. Tila naramdaman din ng binata ang hininga ni David, itinaas ang kanyang mga mata upang tingnan si David, ngunit mabilis na binawi ang kanyang tingin. Dad! Mom! Anong ginagawa niya dito?
Tiningnan ni Gullinger ang binata na nakaupo sa sofa at galit na tinanong ang kanyang mga magulang. Kabanata 429. Linger, syempre nandito ako para makita ka. Bagamat naputol na ang kasal nating dalawa, maaari pa rin tayong magsama ngayong hindi ka pa kasal at hindi pa ako kasal. Bumangon ang binata, tumingin kay Gullinger na may ngiti at sinabi. Qinfeng, patay ka na. Kahit na mabuhay ako magpakailanman, hindi kita pakakasalan. Hindi pa ba sapat ang ako na iyong pinahiya? Bakit hindi ka pumunta sa Miss Bai mo, natapon ka ba? Tandang pananong. Tiningnan ni Gullinger si Qinfeng nang may paghamak. Hindi rin nagalit si Qinfeng, at bahagyang ngumiti, magtagal, sa katunayan, gusto pa rin kita. Matagal ko nang itinapon si Bai Manli. Sa pagkakataong ito, gumawa ako ng espesyal na paglalakbay para hanapin ka. Gaya ng sinabi ni Qinfeng, talagang hinawakan niya si Gullinger sa kanyang katawan. Gustong umiwas ni Gullinger, ngunit nalaman niyang napakabilis ni Qinfeng kaya hindi na makaiwas si Gullinger. Ang kamay ni Gullinger ay hinawakan ni Qinfeng, ang kanyang buong mukha ay naging sobrang pangit, at siya ay pilit na nagpumiglas. Qinfeng, ikaw balimatard, bitawan mo ang iyong kamay. Nang makita ito, magsasalita na sana ang mga magulang ni Gullinger, ngunit sinulyapan sila ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ni Qinfeng. Ang sulyap na ito ay puno ng walang katapusang pamimilit, na direktang nagpa-atres ng ilang hakbang sa mga magulang ni Gullinger, at nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Napakapangit. Sino ka? Bitawan mo si Linger, hindi ka ba hooligan? Nang makita ito, galit na sinigawan ni Sonia si Qinfeng. Nang makita ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang sumabog sa lakas, at isang nakakatakot na aura ang bumungad kay Sonia. Humph! Malamig na ngumuso si David at direktang hinayla si Sonia sa likod niya. Ang espiritual na kapangyarihan ng kanyang katawan ay sumabog sa isang iglap, direktang sinalubong ang enerhiya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang napakalaking puwersa ang naapi, dahilan para mapa-atres ng ilang hakbang ang nasa katanghaliang lalaki, at saka lang niya napatetag ang kanyang figure. Pagkatapos ay humakbang pasulong si David, direktang hinawakan ang palso ni Qinfeng, at biglang nabali ang kamay ni Qinfeng. Para sa mga babae, mas mabuting magpakita ng paggalang. Napakalamig ng boses ni David, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Qinfeng. Nang makita ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, lumuwa ang kanyang mga mata na may layuning pumatay. Ang kabisera ng probinsya ng Jiangbei ay mayroon pa ring mga batang talento, talagang nakakaintindi ito. Pagkasabi noon, naikuyom ng nasa katanghaliang lalaki ang kanyang mga kamao gamit ang dalawang kamay at akmang sasampalin si David ng isang suntok. Ada, tumigil ka. Sinabi ni Qinfeng, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay maisara lamang ang kanyang mga kamao. Si Qinfeng, sa kabilang banda, ay tumingin kay David na may galit sa kanyang mga mata at sinabing, sino ka Gullinger? Kaibigan. Binitawan ni David si Qinfeng at mahinang sinabi. Sumulyap si Qinfeng kay David, inalis ang kanyang puot at sinabi, narito ako para magnegosyo, hindi para makipag-away. Makikipaglaban ako sa iyo kung may pagkakataon ako. Pagkatapos magsalita ni Qinfeng, lumingon siya sa ama ni Gullinger at sinabing, Tito, ang sinabi ko sa iyo ngayon, sana ay pag-isipan mo itong mabuti. Hanggat tutulungan mo akong makahanap ng isang tao, ipinapangako kong gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ng pamilyang Qin para ibagsak ka. Lumipat sa Kyoto para magtrabaho. Isa sa alang-alang ko ito. Sabi ng ama ni Gullinger. Tumango si Qinfeng na may kasiyahan at umalis kasama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tatay, sino ang hiniling sa iyo ni Qinfeng na hanapin? Hindi pa ba sapat na mapahiya ang pamilya natin? Tinutulungan mo pa ba siya? Naglakad pabalik si Qinfeng, at malakas na tinanong ni Gullinger ang kanyang ama. Kinuha ng ama ni Gullinger ang isang larawan ng batang babae, hiniling niya sa akin na hanapin ang batang babae na ito. Sinabi na maaaring pumunta siya sa kabisera ng probinsya, at nais niyang simulan ko ang relasyon ng kabisera ng probinsya upang mahanap ito, at hindi iyon. Malaking bagay. Dapat tinanggihan mo siya on the spot, ano pa ba ang iniisip mo? Sa tingin ko gusto mo lang pumunta sa Kyoto para maging opisyal.
Galit na umungol si Gullinger, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palabas ng bahay. Mukhang nahihiya sina David at Sonia, maibaba lang nila ang mga gamit at nagmamadaling naghabulan. Sa kotse, si Gullinger ay lumuluha sa hitsura ng hinaing. Malumanay na inaliw ni Sonia, "Linger, sino ang lalaking iyon? Bakit mo sinira ang kasal mo?" Kabanata 430. Pinunasan ni Gullinger ang kanyang mga luha, at pagkatapos ay dahan-daang nagsimulang magsalita. Napag-alaman na noong si Gu Wentian ay isang mataas na opisyal pa sa kabisera ng probinsya, mayroon siyang magandang relasyon sa pamilya Qin sa Kyoto. Noong panahong iyon, ang pamilya Qin ay isang maliit na pamilya pa. Nang maglaon sa ilalim ng network ni Gu Wentian, unti-unting lumaki ang pamilya Qin. Pagkatapos magtapos ni Gullinger sa universidad, sa tulong ni Gu Wentian, nakipagtipan siya kay Qin Feng ng pamilya Qin. Noong panahong iyon, nakita ni Gullinger na gwapo at makapangyarihan si Qin Feng, kaya nagustuhan niya ito. Gayunpaman, ang magagandang panahon ay hindi nagtagal. Matapos magretiro si Gu Wentian, sinira ni Qin Feng ang kasal kay Gullinger, at nagmungkahi ng kasal kay Bai Manli ng pamilya Bai sa Kyoto sa publiko. Mahusay, mula noon ay nasira ang relasyon ng dalawang pamilya. Ang Qin Feng na ito ay mas mababa sa isang hayop. Galit na nagngangalit si Sonia matapos marinig ito. Si David ang nagmamaneho ng sasakyan sa harapan, at bahagya lang siyang napabuntong hininga. Tulad ng sinasabi, ang mga tao ay umiinom ng tsaa upang lumamig. Sa pamilyang Qin na ito, masasabing ang pagganap ay matindi at matingkad, ngunit sa lipunan ngayon, hindi bihira ang mga ganitong tao. Pagkatapos makahanap ng makakainan, bumalik si David, natulog na magkasama sina Sonia at Gullinger para aliwin siya, at ginamit ni David ang oras ng gabi para pinuhin ang ilang maliliit na return pill. Kinaumagahan, dumating si Wuxi ng pamilya Wu sa pintuan. "Ginoo Shen, kung a-attend tayo ng martial arts gathering, aalis tayo ngayon. Natatakot akong malay tayo, at wala na tayong matutuluyan." Magalang na sinundan ni Wuxi si David at sinabi, "Sige, sandali, ipapaliwanag ko." Tumango si David, ipinaliwanag na sina Lin Chanho at Chi Feng ay optimistiko tungkol kay Sonia, at pagkatapos ay sumugod sa Tianfeng Town kasama si Wuxi. Ang bayan ng Tianfeng ay dating baog, ngunit dahil sa pagtatayo ng Yawang Mansion at taunang pagtitipon ng martial arts, naging maunlad ang bayan ng Tianfeng. Ang mga medikal na bulwagan, hotel, at trapiko na makikita sa lahat ng dako ay napakasigla, higit na mas maunlad kaysa sa ilang pangatlo at ikaapat na antas na maliliit na lungsod. "Ginoo Shen, nakapag-book na ako ng hotel ng maaga, ngunit ang laki ng hotel dito ay hindi maihahambing sa kapital ng probinsya. Mr. Shen, pakiramdam mo ay mali." Dinala ni Wuxi si David sa isang maliit na hotel at huminto. Hindi mahalaga. Si David ay walang anumang mga kinakailangan para sa kung saan siya nakatira. Pumasok si David sa hotel kasama si Wuxi, at sinulyapan ito ng casual, at nalaman na may kaunting masters ng internal energy sa lobby ng hotel, kabilang ang ilang masters ng internal energy. Nang dumaan si Wuxi sa bulwagan, maraming tao ang bumati sa kanya, na nagpapakita na maraming kakilala sa Wuxi. Sa ikatlong palapag, dinala ni Wuxi si David sa silid na pinakamalapit sa koridor at sinabing, "Mr. Shen, ito ang pinakamagandang kwarto sa hotel, para maramdaman mong mali ka." Pumasok si David sa kwarto, hindi naman kalakihan ang buong kwarto, 100 square meters lang, isang kama at banyo, kahit hindi naman kalakihan at medyo crude ang lugar, pero napakalinis ng sanitation at hindi naman masama ang kapaligiran, ikaw. Makikita ito kapag binuksan mo ang bintana sa nag-iisang kalye sa bayan ng Tianfeng. Junior Brother Wuxi, handa na ba ang kwarto? Sa sandaling ito, ilang tao ang naglakad patungo kina David at Wuxi. Ang una ay isang matandang lalaki na mukhang nasa 70s o 80s. Manipis ang buo niyang katawan at may lumabas na mga asul na ugat sa katawan, parang mummified na bangkay. Sa likod ng matanda ay sumunod ang dalawang binata, ang isa sa kanila ay matangkad at puno ng pagkalalaki, habang ang isa naman ay mas payat, ngunit ang mga mata nito ay mapang-akit, at ang kanyang aura ay laging tumatagos sa kanyang katawan. Parang tandang na handang lumaban anumang oras, puno ng kay-abangan.
Ang matangkad na binata ang sumunod kay Wuxi, na nakangiting nakatingin kay Wuxi. Kabanata 431. Guro, dalawang magkapatid, narito ka. Nang makita ito, nagmadali si Wuxi para salubungin siya. Marami ring tao sa koridor, at binati nila ang matanda pagkatapos makita ang matanda. Bahagyang tumango ang matanda bilang ganting regalo, walang ngiti sa mukha, at medyo mayabang. Master, ipapakilala ko sa iyo, ito si Mr. Chen. Nagmamadaling sinundan ni Wuxi ang matanda para ipakilala si David. Bahagyang ngumiti si David, tumango sa matandang lalaki at bumati, ngunit sumulyap lang ang matanda kay David, ngunit hindi tumugon, at pagkatapos ay sinabi kay Wuxi, Wuxi, ikaw na ang baji ko ngayon. Isang alagad ng boxing, na kumakatawan sa aking mukha ng bahikwan sa labas, paano ko matatawag ang sinumang mister? Nang marinig ito ni Wuxi, mabilis na nagpaliwanag si Zhang Ko, Guro, hindi, si Chen. Junior Brother Wuxi, tama ang itinuro sa iyo ni Master. Kakatawanin mo ang aking bahikwan sa hinaharap. Dapat ay mayroon kang kaunting gulugod. Sa martial arts gathering na ito, umaasa si Master na mapapanalo mo ang kampyonato. Huwag mo akong ipahiya sa bahikwan. Sabi ng payat na binata. Senior Brother, this time, kasali na rin si Mr. Chen sa martial arts gathering. Natatakot ako na walang iba pang bahagi para sa kampyon na ito. Nahihiyang sabi ni Wuxi. Ang lakas ni David, nakita na ni Wuxi ng sarili niyang mga mata, kung si David ang mamumuno, ang kampyon ay si David. Wuxi, natatakot ka ba? Bahagyang sumimangot ang matanda, sinasabi ko sa iyo, sa pagkakataong ito kailangan mong manalo ng kampyonato para sa akin, kung hindi, huwag mong sisihin ang guro sa pagpapaalis sa iyo sa pinto. Malamig na bumantong hininga ang matanda, hindi pinansin si Wuxi, at dirdiretsong naglakad patungo sa silid sa dulo ng koridor. Sumunod ang payat na binata sa likuran ng matanda, at nang madaanan niya si David, biglang sumabog ang pamimilit kay David. Pindutin ito. Malamig na ngumiti si David, hindi kumikibo, hindi man lang nalagutan ng hininga para lumaban, hinayaan ang pamimilit, hindi man lang nagbago ang ekspresyon niya. Nang makitang hindi tumugon si David, bahagyang kumunat ang noo ng payat na binata, ngunit sa halip na subukan si David, sinundan niya ang matanda sa silid. Ngumiti ang matangkad na binata kay Wuxi, Junior Brother Wuxi, huwag kang kabahan, ganito lang si Master, kailangan mo lang magsumikap. Sa iyong kasalukuyang lakas, malaki pa rin ang tsansa na manalo ng kampyonato. Pagkatapos tapikin si Wuxi sa balikat, sumunod din ang matangkad na binata. Guro. Nagulat si Wuxi nang makita niya ang matanda na naglalakad papunta sa silid sa dulo ng koridor, at nagmamadaling gustong humabol, dahil ang silid na ito ay inihanda para kay David. Inabot ni David para pigilan si Wuxi at bahagyang umiling. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Wuxi, ngunit para sa kanyang sariling kapakanan, hayaan si Wuxi na pagsabihan ng kanyang Panginoon, at hindi iyon gusto ni David. Kung tutuusin, wala siyang requirement sa tinitirhan niya. Ginoo. Chen, sorry talaga. Sabi ni Wuxi na parang nahihiya. Maaari lamang muling ayusin ni Wuxi ang silid para kay David sa tabi, at pagkatapos ay ipinakilala ang sitwasyon ng ilang tao kay David. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Wuxi, alam ni David na ang pangalan ng matanda ay Gao Baisheng, ang kasalukuyang may-ari ng Bahikwan Gym, at ang matangkad na binata ay tinawag na Wu Leon, at ang payat na binata ay tinawag na Wu Shan. Ito ay kabilang sa isang nayon at sinasamba na ni Gao Baisheng mula noong siya ay bata pa. Matapos makipag-chat saglit kay David, pumunta si Wuxi sa susunod na silid, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng away sa susunod na silid. Iba na ang pandinig ni David sa mga ordinaryong tao, kaya maririnig niya ang boses sa katabi. Junior Brother Wuxi, huwag mong galitin ang matandang master, mukhang ordinaryo ang batang iyon, bakit ka natatakot? Takot ka bago ka lumaban, ganito pa rin ba ang estilo ng Bahikwan disciple ko? Mariing sabi ni Wu Shan. Kabanata 432. Senior Brother, ang lakas ni Mr. Chen ay umabot na sa Master of Internal Strength, at hindi ako ang kanyang kalaban. Hininaan ni Wuxi ang kanyang boses at sinabing, marahil ay dahil sa takot niyang marinig ito ni David sa tabi.
Master Shi. T. Sa tingin mo ba napakadaling makamit ni Master Neijin? Huwag kang magpaloko, hindi mo pa alam, sa tingin ko gusto lang ng batang iyon na manalo ng championship at sadyang lokohin ka. Mabangis na dumura si Wo Shan. Senior brother? Totoo po Mr. Chen, siya. Sige, umalis ka na dito, magpapahinga na ako. Bago matapos ang mga salita ni Wu Shi, galit na sumigaw si Gao Yaseng at hinayaan ang lahat na lumabas. Malamig na ngumiti si David sa tabi, nakatayo sa bintana, nakatingin sa abalang trapiko sa kalsada sa labas ng bintana. Sa mga tila ordinaryong tao na nagmamadali, may mga nakatagong lakas sa lahat ng dako. Ang Tianfeng Town ngayon, natatakot ako na ang buong Jiangnan at Jiangbei ay malakas sa loob. Oras na para sa karamihan. Nang dumilim, kumatok si Wu Shi sa pinto at hiniling si David na pumunta sa bulwagan para sa hapunan. Dahil puno ito ng mga tao, wala man lang available na mga kahon. Si David at ang iba ay maaari lamang pumili ng mesang makakainan sa sulok ng bulwagan. Sa oras na ito, isang pagpapala ang magkaroon ng mesa na makakainan, at maraming tao ang nakapila sa likod. Tandang padamdam. Si Wu Shi ay abala, naghahanda ng mga pinggan para kay David at Gao Yaseng, at pagkatapos ay nag-order at naghahain. Si David ay nakaupo pa rin, kaya ang amo ni Wu Shi at ang dalawang nakatatandang kapatid ay mukhang hindi masaya. Junior kuya, hindi ka waiter, maupo ka at hintayin mo ako. Malamig na sabi ni Wo Shan kay Wu Shi. Kuya, malapit na itong maging handa. Sinabi ni Wu Shi, kumuha ng ilang napkin at inilagay sa tabi ni David, Mr. Shen, nandito ang mga napkin para sa iyo. Tumango si David, maupo ka, huwag kang abala, maghintay ka lang ng kaunti pa. Umupo si Wu Shi sa tabi ni David, at hindi nagtagal ay dumating na ang pagkain sa mesa, at nagsimulang kumain ang lahat. Maraming tao sa bulwagan, at lahat sila ay martial arts practitioner, kaya ang lakas ng boses. Narinig mo ba na mayroong isang young master sa Jiangbei, na nasa edad 20 at pinatay ang ulo ng pamilya Jiang sa publiko? Matagal ko na itong narinig, ngunit si Jiang Zhengchong ay pinatay ng binata matapos maubos ang kanyang panloob na lakas pagkatapos ng dalawang laban. Ito ay itinuturing na isang bargain. Anyway, ayoko talagang makilala siya sa martial arts gathering ngayong taon, or else magdadagdag ako ng isa pang malakas na kalaban. Ang lahat ng mga talakayan ng karamihan ay umabot sa mga tainga ni David, ngunit kumilos lamang si David na parang hindi niya narinig. Waxi, ang bahay mo ay nasa kabisera ng probinsya, narinig mo ba ang tungkol dito? Tanong ni Gao Yaseng kay Wu Shi. Siyempre alam ni Wu Shi ang tungkol dito, at nasa harapan niya ang taong sangkot, ngunit nang sabihin na ni Wu Shi ito, nakita niya si David na commandant sa kanya, kaya sinabi ni Wu Shi, narinig ko, parang may ganyan. Bagay na bagay. Ang Jiang Zhengchong na iyon, na nagyabang ng mataas na lakas, ay namatay ng malungkot sa kamay ng isang binata, ngunit hindi ako naniniwala na ang taong iyon ay talagang makakapatay kay Jiang Zhengchong. Siguradong sinamantala niya ito at sinamantala ang kahungkagan ng iba. Malamig na bumantong hininga si Wo Shan. Si Jiang Zhengchong ay isa ring bayani, at namatay siya ng ganito. Bahagyang umiling si Gao Baisheng. Ibinaba ni David ang kanyang ulo at kumain, hindi pinapansin ang ilang taong nagsasalita tungkol sa kanya. Pagkatapos ay nakita ni Wo Shan na ibinaba lamang ni David ang kanyang ulo upang kumain, at ang mga pinggan ay kinuha niya, at agad na nagalit. Nang kukunin na lang ni David ang mga pinggan, biglang hinarang ni Wo Shan si David gamit ang kanyang chopstick. Saglit na natigilan si David, ngunit hindi niya ito pinansin at gusto niyang pumili ng iba pang ulam, ngunit tumanggi si Wo Shan na paalisan siya. Kung sino man ang piliin ni David, haharange niya ito. Master, ano ang ginagawa mo? Nang makita ito ni Waxi, nagulat ang kanyang mukha, at nagmamadaling hinarap si Wo Shan daw. Kabanata 433. Wala lang, sabi ng nakababatang kapatid na ito ay isang master, gusto kong humingi ng 2 trick. Hindi nasisiyahang tumingin si Wo Shan kay David. Matagal na siyang naiinis sa sopistikadong hitsura ni David. Senior brother, Mr. Chen siya. Hindi ka karapat-dapat. Ibinaba ni David ang kanyang chopsticks at mahinang sinabi.
Pagkatapos magsalita, tumayo si David at umakyat ng hindi kumakain. Anak, anong sabi mo? Tumalon si Woshan at gustong habulin si David. Ngunit siya ay hinawakan ni Wuxi, at pagkatapos ay hinabol ni Wuxi si David. Bumalik sa silid, patuloy na sinusundan ni Wuxi si David upang humingi ng tawad, Mr. Shen, irritable ang kapatid ko, sana marami kang. Ngunit habang nagsasalita si Wuxi, sumugod na si Woshan, at sinundan ni Gao Baisheng si Wo Donglei sa likod niya. Anak, may kakayahan kang ulitin ang sinabi mo. Angal ni Woshan kay David. Senior brother, senior brother. Nang makita ito, dali-daling pinigilan ni Wuxi si Woshan para pigilan si Woshan na makipagtalo kay David. Junior brother, huwag mo akong pigilan, kailangan kong turuan ang batang ito ng magandang leksyon ngayon. Ang malupit na aura kay Woshan ay nagsimula ng sumabog. Senior brother, si Mr. Chen ang pumatay kay Jiang Zhengchong, hindi kanya kalaban. Nang makita ito, masasabi lamang ni Wuxi ang katotohanan tungkol sa pagkakakilanlan ni David, kung hindi ay hindi susuko si Woshan. Oo nga, nang sabihin ito ni Wuxi, agad na tumahimik si Woshan at hindi makapaniwalang tumingin kay David. Hindi katakataka na maglakas loob kang magsalita. Lumalabas na pagkatapos na patayin si Jiang Zhengchong, inaangkin niya na siya ay walang talo sa mundo at hindi pinapansin ang sinuman. Hindi mo ba narinig na kapag nagsasanay ka ng martial arts, mas dapat kang maging low profile? Malamig na sabi ni Gao Yasheng. Kahit na kaya niyang patayin si Jiang Zhengchong, susubukan ko ngayon para makita kung karapat-dapat akong makipaglaban sa kanya. Nakita ni Woshan na sinabi ng kanyang amo, at ang kanyang galit ay biglang umakyat muli. Gusto siyang pigilan ni Wuxi, ngunit pinagsabihan siya ni Gao Baisheng, Wuxi, bawal kang huminto, kung hindi, huwag mong sisihin ang guro na hindi ka nakilala. Nang marinig ito ni Wuxi, napabuntong hininga na lamang siya at tumabi. Anak, gawin mo. Sinigawan ni Woshan si David nang walang sagabal ni Wuxi. Sabi ko, hindi ka karapat-dapat. Mahinahong sabi ni David. Dumaan si David sa pagsasanay sa chi at pumasok sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Maging ang master ng internal energy ay parang langgam sa kanyang mga mata, hindi pa banggitin ang level ng master ni Jin sa lugar na ito ng Woshan. Kamatayan sa korte. Biglang umungal si Woshan at sinuntok si David. Inilapat ni Woshan ang lahat ng kanyang lakas, ang hangin ay umuungol, at ang tunog ng pagbagsak ng kalangitan ay biglang tumunog. Ngumisi si David, bahagyang humakbang pasulong, at pagkatapos ay sinampal ng isang sampal ang Woshan. Ang random na sampal na iyon ay parang pagtataboy ng lamok. Na snap. Isang malutong na boses ang tumunog, ang kamao ni Woshan ay hindi pa nakakaabot kay David, ngunit siya ay sinampal ng mariin sa mukha, ang kalahati ng kanyang mukha ay agad na namamaga, at ang ilang mga ngipin ay natanggal. Sa pagkakataong ito, natigilan si Woshan, at maging ang Gao Baisheng na iyon ay natigilan sandali, na may hindi kapanipaniwala sa kanyang mga mata. Ang sampal na ito ay para lang bigyan ka ng leksyon. Kung maglakas loob kang maging walang galang, hindi kita patatawarin. Malamig na sabi ni David. Ah! Inaway kita. Umungol si Woshan, hindi pa siya napahiya ng ganito. Sa isang mabangis na suntok, bumasag ito kay David, ito ay para patayin si David. Nang makita ito, agad na gustong hamarang ni Wuxi, ngunit huli na, naabot na ng kamao ni Woshan si David. Maliit. Nanlamig ang mukha ni David, at tinapik niya ito. Bitek. Isang malutong na tunog. Ang braso ni Woshan ay biglang yumuko at direktang nabali, at ang kanyang buong katawan ay sinampal ni David sa lupa, at lumuhad siya ng diretso sa harap ni David. Kabanata 434. Sinasabi na hindi ka karapat-dapat, ngunit hindi ka naniniwala. Mahinang sabi ni David. Sa pagkakataong ito, nabigla ang lahat, at ibinokan ni Wo Leon ang kanyang bibig sa gulat, sapat na para maglagay ng itlog. Noong una ay sinabi ito ni David, akala lang niya ay nagpapanggap si David, ngunit sa pagtingin kay Woshan na nabali ang braso, sa wakas ay napagtanto niya na ang mga mapanghamak na salita ni David ay hindi nagpapanggap, ngunit may tunay na lakas. Anak, maglakas loob kang saktan ang apprentice ko, kahit na mapatay mo ang Jiang Zhengchong na iyon, ano ang magagawa mo?
Dahil ang aking apprentice ay hindi karapat-dapat, kung gayon, hayaan mo akong, aking Panginoon, na pumunta at matuto. Agad na nagalit si Gao Baisheng nang makita niya ang kahabag-habag na kalagayan ng kanyang apprentice. Tiningnan lang ni David si Gao Baisheng ng malamig, hindi ka rin karapat-dapat. Ano? Masyado kang mayabang. Sa mga mata ni Gao Baisheng, bumangon ang hangarin sa pagpatay. Nang makita ito, nagmamadaling humakbang si Waxi para tulungang tumayo si Wo Shan, at pagkatapos ay nagmakaawa kay David, nakikiusap ako kay Mr. Chen na tingnan ang aking mukha, huwag kang magalit. Kung hindi ako tumingin sa iyong mukha, hindi ito kasing simple ng pagbali ng braso. Walang pakialam ang mga mata ni David. Salamat, Mr. Chen. Salamat, Mr. Chen. Paulit-ulit siyang pinasalamatan ni Wu Shi. Tinulungan si Wo Shan pabalik kay Gao Baisheng, at sinabi kay Gao Baisheng, Guro, huwag kang magalit, Mr. Chen, siya. Umalis ka sa daan ko. Narinig ni Gao Yaseng ang mga salita ni Wu Shi, sumigaw si Wu Shi sa isang tabi, at pagkatapos ay malamig na tumingin kay David, sinaktan mo ang kamay ng aking disipulo, gusto kong gamitin mo ang dalawang kamay. Sayang. Kung mayroon kang kakayahan, maaari mong subukan ito. Walang pakialam na tumingin si David kay Gao Baisheng, at nang tingnan ni David si Gao Baisheng, hindi niya maiwasang manginig. Ang gayong walang pakialam na mga mata, na para bang ang taong nasa harap niya ay parang langgam, hinahamak na magkaroon ng kahit kaunting emosyon. Mabuti, mabuti, mabuti. Tatlong sunod-sunod na magagandang salita ang sinabi ni Gao Baisheng, at biglang sumabog ang kanyang aura. Nagkaroon ng bulk zone ng hangin sa buong silid, at ang mga bagay tulad ng higaan ay tinangay ng bulk zone ng hangin. Ngunit nang pumutok ang aura ni Gao Yasheng, biglang umihip ang malambot na hangin, parang simoy ng tagsibol na humihip sa kanyang mukha, direktang pinipigilan ang aura ni Gao Yasheng. Kung gusto mong gawin, gawin mo. Kailangan kong tumira sa kwarto, huwag mo akong guluhin. Tumingin si David kay Gao Yasheng na may casual na tingin, ngunit hindi niya sineseryoso si Gao Yasheng. Isang flash ng pagkabigla ang sumilay sa mga mata ni Gao Baisheng, ngunit ang bagay ay dumating sa puntong ito, at sa harap ng kanyang apprentice, wala siyang pagpipilian kundi kumilos. Uminom. Malakas na sumigaw si Gao Baisheng at sinuntok si David. Itinaas ito ni David at direktang hinawakan ang kamao ni Gao Baisheng, at biglang huminto ang figure ni Gao Baisheng. Paano ito posible? Ang mga mata ni Gao Baisheng ay puno ng takot, at tumingin siya kay David nang hindi makapaniwala. Ang kanyang suntok, sa madaling salita, ay may libo-libong libra ng lakas, ngunit napakadali itong nasalo ni David, at naramdaman ni Gao Baisheng na ang kanyang kamao ay sumasakit na parang malapit ng mahati. Gusto niyang kumawala, pero hindi siya makagalaw, parang hindi makagalaw ang buong tao. Ibinigay ito ni David, at ang katawan ni Gao Baisheng ay umatras ng ilang hakbang. Kung hindi nagmadali sina Wu Shi at Wo Leon na suportahan siya, si Gao Baisheng ay nakaupo na sa lupa. Tulad ng sinabi ko, hindi ka karapat-dapat na makipag-away sa akin. Ngayon, alang-alang sa iyong pagiging amo ni Waxi, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung maglakas loob kang asarin ako, tiyak na papatayin kita. Walang pakialam na sabi ni David na may walang pakialam na ekspresyon. Sa sandaling ito, namumula ang mukha ni Gao Yasheng, at sa wakas ay naunawaan niya na ang walang pakialam na mga mata ni David ay hindi nagpapanggap, ngunit sa kanyang mga mata, siya ay talagang parang langgam. Nagbago ang kutis ni Gao Baisheng, at sa wakas ay bumaantong hininga siya, wala kaming mga mata at nasaktan namin si Mr. Chen. Nagbago ang titulo ni Gao Yasheng. Pagkatapos yumuko ng malalim kay David, tumalikod siya at naglakad palabas. Kabanata 435. Nagmamadaling sinundan siya ni Wu Shi palabas. Sa oras na ito, tila tumanda si Gao Baisheng sa isang iglap, at sinabi kay Wu Shi, pakiimbitahan si Mr. Chen sa aking silid, hindi ako karapat-dapat na tumira sa ganoong silid. Tumango si Wu Shi, bumalik sa silid ni David, at sinundan si David para sabihin ang mga salita ni Gao Baisheng, hindi tumanggi si David, at nanatili sa silid sa dulo ng koridor. Padilim ng padilim, at ang mga kalye sa labas ay kumikislap ng mga neon na ilaw. Napakasigla nito. Waxi, samahan mo akong maglakad, tingnan ko kung may maganda.
Sabi ni David kay Wuxi. Okay, dadalhin ko si Mr. Chen sa trading street para makita ito, pansamantalang nakaset up ang lahat para mapadali ang mga mandirigma mula sa iba't ibang panig ng mundo na ipagpalit ang mga kayamanan sa kanilang mga kamay. Tumango si Wuxi. Hindi nagtagal, dinala ni Wuxi si David sa kalye ng kalakalan. Napakaraming tao dito. May mga halamang gamot, ilang mga palawit ng jade, mga kaldero ng hurno at iba pang mga bagay, pati na rin ang mga sandata tulad ng mga espada at kutsilyo. Lahat. Lumingon si David at nakitang lahat sila ay ordinaryong bagay, na may kaunting pagkabigo sa kanyang mukha. Noong una, gusto niyang makahanap ng mas magandang spirit tool dito para tulungan si Sonia na pinuhin ang isang body protection spirit tool. Tandang padamdam. Nakita ni Wuxi ang pagkabigo ni David, kaya sinabi niya, Mr. Chen, ang magagandang bagay dito ay kadalasang kinukuha ng Yawang Mansion, saan ito ipapakalat dito, ito ang dahilan kung bakit ang Yawang Mansion ay nagdaraos ng martial arts party na ito. Tumango si David, naalala na nasa kanya pa rin ang Pinong Xiao Huandan, kaya sinabi niya kay Wuxi, kung gusto kong magbenta ng mga bagay dito, kailangan ko ba ng anumang pamamaraan? Hindi na kailangan, maghanap ka na lang ng bakanteng lugar para mag-set up ng stall. Umiling si Wuxi, may ibinebenta ba si Mr. Chen? Bueno, mayroon akong ilang mga tabletang panggamot sa aking kamay, at gusto kong ibenta ang mga ito. Sabi ni David, nakahanap ng bakanteng lugar, at pagkatapos ay inilabas si Xiao Wandan. Tiningnan ni Wuxi ang maitim na elixir sa kamay ni David, at nagtanong ng may kaunting pagdududa, Mr. Chen, anong pangalan ng elixir mo? Munting Wandan. Mahinang sabi ni David. Oh, hindi pa ito narinig ni Wuxi, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Gayunpaman, ang hatol ni David kay Xiao Wandan ay dininag ng isang utusan ng Yawang Mansion na dumaan. Matapos marinig ang tatlong salita ni Xiao Wandan, binigyan ng lingkod ng Yawang Mansion si David ng hindi malay na tingin, at pagkatapos ay nagmamadaling umalis. Hindi nagtagal, si Lao Qiu, ang katiwala ng mansyon ni Yawang, ay nagmamadaling pumunta kasama ang mga katulong ng mansyon ni Yawang. Hinihiling ni Sun Simiao si Lao Qiu na magtanong tungkol kay Xiao Wandan, ngunit dahil abala siya sa mga pagtitipon sa martial arts, si Lao Qiu ay walang oras na pumunta sa Yuncheng at Horendel para mag-imbestiga. Dalhin ang mga tao dito. Sumulyap si Lao Qiu kay David, at pagkatapos ay nagtanong, itong maliit na kapatid, ano ang pangalan ng iyong tabletang gamot? Munting Wandan. Totoong sabi ni David. Hindi nagsalita si Lao Qiu, ngunit marahang kinuha ang medicinal pill, inamoy ito ng bahagya, at pagkatapos ay dinurog ang medicinal pill at inilagay sa kanyang bibig para matikman. Nang makita ito, napakunot ang noo ni David, hindi mo sinabi kung bibili ka o hindi, pero dinurog mo ang aking gamot na gamot. Sa oras na ito, nagmamadaling sumandal si Wuxi sa tainga ni David, Mr. Chen, ito ang tagapangasiwa ng Yawang Mansion. Posibleng binili niya lahat ng medicinal pills mo. Nang marinig ito ni David, agad niyang naintindihan, at saka tumango. Matapos itong matikman ni Lao Qiu, biglang kuminang ang kanyang mga mata, Kuya, magkano ang maliit mong pambayad na tableta? 2,000,000. Mahinang sabi ni David. Okay, kukunin ko lahat. Masayang sabi ni Lao Qiu, pagkatapos ay inutusan ang isang tao na magbilang ng halaga, at patuloy na nagtanong kay David, gusto kong tanungin ang aking nakababatang kapatid, sino ang gumawa ng iyong tableta ng gamot? Ako mismo ang gumawa. Sabi ni David. Nagawa mo. Nagulat si Lao Qiu kay David, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi kapanipaniwala. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.